Nang tuluyan ng sakupin ng ulan ng buong São Paulo, nagsimulang maglakad ng mas mabilis si Morena Diaz. Sinisikap niyang takpan ang ulo gamit ang isang kamay habang ang basang sapatos niya ay dumidikit-dikit at pumipiga sa bawat hakbang. Papunta siya sa isang job interview sa kabila ng Avenida Brigadeiro Luis Antonio. Kapag na-miss niya iyon, mawawala ang tanging tunay niyang pagkakataon sa loob ng maraming buwan para makahanap ng mas maganda-gandang trabaho. Lubos na nakahinto ang trapiko, umaalingaw-ngaw ang mga busina at pumapailan lang sa hangin ang matinis na inggit ng preno ng mga bus. Parang lahat ng bagay ay nagtutulak sa kanya pasulong, nakikipagkarera laban sa oras. Gayunman, patuloy siyang umuusad, paulit-ulit na sinasabi sa sarili, ngayong araw magiging maayos, ngayong araw dapat maging maayos. Pero nang papalapit na siya sa hintuan ng bus, malapit sa kanto sa may Paulista Avenue, may kung anong nagpabagal sa kanya. Noong una, inakala niyang isa lang itong malaking baha mula sa bagyo. Ngunit nang tumingin siyang mabuti, nanlamig ang dibdib niya. May taong nakahandusay doon, maliit, marupok na kapulupot ng mahigpit sa basang simentado. Kumakapit sa katawan ng tao ang mapusyaw na kulay na coat, lubog na lubog sa tubig ulan. Sa tabi nito, may lumang handbag na kalahating nakalubog sa maruming tubig. Huminto si Morena, maingat na humakbang at yumuko para masilip ng maigi. Isang matandang babae iyon. Nanginginig siya sa lamig at nag-iisa. Dumaraan ang mga tao na hindi man lang humihinto. Ang iba'y saglit na tumitingin at tuloy lang sa lakad. Ang iba na may umilag para maiwasan ang tubig. Walang huminto para tumulong. Ni isang saglit, parang may humigpit sa dibdib ni Morena. "Diyos ko po, ma'am!" Bulong niya habang lumuluhod sa basang bangketa. Mabilis ang paghinga ng matanda. Halos hinihingal na para bang lumalaban ang katawan nito sa sarili niyang panghihina. Sinubukan nitong iangat ang ulo, pero ang ulan ay tuwirang bumabagsak sa mukha niya. "Ma'am, naririnig niyo po ba ako?" Dahan-dahang iminulat ng babae ang isang mata. Parang taong pilit nagigising mula sa mabigat at malalim na tulog. "Iha, ako," ungkol niya. "Nadapa ako," dagdag niya sa nanginginig na boses na halos di marinig. Nagatubili si Morena, ang interview, ang oras, ang pagkakataong ilang buwan na niyang hinihintay. Lahat iyon ay kumislap sa isip niya na parang mga babalang ilaw. Pero nang makita niya ang matandang babae, walang magawa at nag-iisa, tila naglaho ang lahat ng iba pa. "Ayos lang po, nandito na ako, tutulungan ko kayo," mahinahong sabi ni Morena habang inaalalayan ang braso nito. Sinubukan ng matanda na tumayo pero hindi siya sinunod ng mga binti niya. Bumigay ulit ang katawan at napasubsob sa tagiliran. Mabilis siyang sinalo ni Morena, lalo pang lumakas ang ulan. Isang malakas na hangin ang bumaliktad sa payong ng isang lalaki, pero wala pa ring humihinto. Para bang hindi sila nakikita, para bang hindi umiiral ang babae. "Ano po ang pangalan niyo, ma'am?" tanong ni Morena, lumapit para marinig. Manuela," sabi ng babae, halos bulong lang, putol-putol ang hininga. Huminga ng malalim si Morena. Hinubad niya ang sarili niyang manipis na jacket, basang-basa rin, at ibinalot sa balikat ng babae para kahit papaano'y mainitan. "Donna Manuela, dahan-dahan tayong tatayo, ha? Tutulungan ko kayo. Pwede niyo akong pagkatiwalaan." Pinagsikapan niyang isalampak ang isang braso ng matanda sa balikat niya. Madulas ang bangketa, mabilis dumaraan ang mga sasakyan at nagsasaboy ng tubig saan-saan. Sa tuwing susubukan nilang tumayo, bumibigay ulit ang mga binti ni Donna Manuela. "Iha, parang hindi ko kaya," mahina nitong sabi. "Kaya niyo po, tutulungan ko kayo. Gagawin natin ito ng magkasama, sige? Manatili lang kayo sa akin. Tumingin kayo sa akin. Ayan, huminga lang."
Pero mabigat ang katawan ng babae, hindi lang dahil sa edad, kundi dahil sa isang buhay na puno ng pagod, sakit at paghihirap. Tumingin si Morena sa paligid, umaasang may lalapit. Wala. May pwedeng tumulong po ba? Pakiusap, sigaw niya. 2 tao ang sumulyap sa kanya, tapos tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Umakyat ang mainit na galit sa dibdib ni Morena, hindi sa kahit sinong partikular, kundi sa lamig ng loob na naging normal na sa syudad. Ayos lang po, Dona Manuela. Ilalabas ko kayo rito. Pangako, sabi ni Morena. Sinubukan ulit magsalita ng babae pero pinanghinaan ang boses. Nang walang pag-aalinlangan, yumuko si Morena at maingat na inihiga ang matanda sa tagiliran. Pasensya na po, ha? Baka hindi komportable, pero kailangan ko kayong buhatin. Sa buong puwersa at ingat, isinuksok niya ang mga braso sa ilalim ng mga braso ni Manuela at isinakay ito sa likod niya, hawak na parang may dinadalang napakapino at mahalaga. Hindi sobra ang bigat pero sapat para manginig ang mga kalamnan ni Morena. Patuloy na bumubuhos ang ulan sa mukha niya, dumikit ang buhok niya sa balat. Basang-basa at parang pabigat ang mga damit niya. Pero hindi siya tumigil, isang hakbang sa bawat pagkakataon, umusad siya habang hingal na hingal. Sa bawat galaw, mahigpit na kumakapit si Manuela sa kanyang balikat, pilit na nagpapatatag. Salamat, anak! Bulong nito. Halos wala ng ulirat. Tumama ng malakas kay Morena ang salitang iyon. Anak! Matagal nang walang tumatawag sa kanya niyan. Nilunok niya ang bumubukol sa lalamunan. Kaunti na lang po, Dona Manuela. Makakahanap tayo ng tuyo at masisilungan, pangako. Pero bago pa siya makapagpatuloy ng isa pang hakbang, biglang huminto sa malapit ang isang mamahaling kotse, nagsaboy ng tubig sa lahat ng direksyon, bumukas ng padabog ang pinto at isang matangkad na lalaking nakaitim na suit ang tumakbo palabas, puno ng takot at pagkataranta ang mukha. Mama! Napapitlag si Morena sa biglaang sigaw. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ramdam niyang mas bumigat ang paghinga ni Dona Manuela na nasa likod pa rin niya na para bang may pinukaw ang boses na yon sa kaibuturan ng matanda. Sa tindi ng halo ng ulan, takot at pagkalito, may malaking pagbabago na nangang magaganap, isang bagay na magbabago magpakailanman sa buhay ng 3 tao. Puno ng pagmamadali ang boses ng lalaki, dahilan para mapatigil si Morena. Mabilis siyang lumingon, pilit inuunawa kung ano ang nangyayari, habang sinusuportahan pa rin ang marupok na babaeng nakayakap sa likod niya. Patakbo ang lalaki papunta sa kanila, muntik pang madulas sa basang bangketa. Basang-basa na ang madilim niyang suit pero tila wala siyang pakialam. Nakaukit sa mukha niya ang bagyo ng damdamin, panik, desperasyon at mas malalim pa roon, pagkakasala. Mama! Diyos ko, Mama! Anong nangyari? Sabi niya habang marahang hinahawakan ng nanginginig na kamay ng matanda. Pinagmasdan siya ni Morena. Noon lang siya nakakita ng lalaking halatang mayaman, napaka-perpektong bihis, pero ganito kaligaw at bagsak ang tindig. Nakita ko po siyang nakahandusay. Paliwanag ni Morena, paus ang boses sa pagod. Lakas ng ulan at walang tumutulong. Paghagod ng hiya ang dumaan sa mukha ng lalaki nang marinig niya iyon. Sumikip ang panga niya, tila nabalot ng kahihiyan ng mga mata. Huminga siya ng malalim, pilit nagpapakatatag. Ako na ang magbubuhat sa kanya ngayon. Hindi tumutol si Morena. Ang dami mo nang nagawa, dagdag niya, habang maingat na kinuha si Manuela mula sa likod ni Morena. Dahan-dahan siyang tinulungan ni Morena na mailipat ang matanda sa mga bisig niya. Mahigpit niya itong niyakap para bang takot na takot siyang mawala uli ito. Bakit ka umalis mag-isa, Mama? Tumawag ako, hinanap kita kung saan-saan. Puno ng pagsisisi ang boses niya para bang sinusubukang baguhin ang nangyari kahit huli na. Bahagyang iminulat ni Manuela ang mga mata. Rodrigo, bulong niya.
Parang may nag-click sa isip ni Morena. Rodrigo Mendoza. Siyempre, isa sa pinakakilalang abogado sa Sao Paulo. Madalas lumalabas ang pangalan niya sa malalaking dyaryo, kolum sa politika at mga debate sa telebisyon. Ang lalaking ngayoy nakaluhod sa ulan, basang-basa at nanginginig ay si Rodrigo Mendoza nga. At ang babaeng binuhat niya sa likod ay ang mismong ina nito. Umatras si Morena ng isang hakbang, di alam kung dapat pa siyang manatili o tahimik na lang umalis. Tumagos na ang lamig sa damit niya hanggang buto. Pero higit pa sa ginaw, may masakit na kabigatan sa dibdib niya. Yung sakit na dumarating kapag nasaksihan mo ang isang bagay na tunay na makatao pero masyadong hindi makatarungan. Sa wakas, tumingin si Rodrigo sa kanya. Hindi yabang o lamig ang nasa mga mata nito, pagsisisi. Salamat, talaga hindi ko maisip kung anong nangyari kung hindi ka huminto, sabi niya. Pilit ngumiti si Morena ng mahina alanganin. Ginawa ko lang po ang gagawin ng kahit sino, mahina niyang sagot. Pero umiling si Rodrigo, hindi lahat. Tumama iyon kay Morena dahil tama siya. Wala ngang ibang huminto, siya lang. Habang inayos niya ang pagkakayakap sa ina, marahan niya itong pinatong sa dibdib niya. Dadaling ko siya sa ospital ngayon. Mama, kaya mo bang maglakad? Hindi talaga, bulong ni Manuela, halos wala nang ulirat. Tulungan ko po, sabi ni Morena, lumapit agad ng walang pag-aalinlangan. Napahinto si Rodrigo, di sigurado kung tatanggap pa siya ng tulong mula sa isang estranghero. Pero wala siyang pagpipilian. Kailangan ng ina niya. Magkasama nilang inihatid si Donna Manuela sa marangyang kotse. Binuksan ni Morena ang likod na pinto, tinulungan maupo ang matanda, ikinabit ang seatbelt at ginamit ang basang-basa niyang damit para marahang punasan ang mukha nito. Nang maisara ang pinto, tumayo ng sandali si Rodrigo, nakatingin kay Morena ng may pag-aalala. Inayos niya ang nalusaw na sweet at huminga ng malalim. Ano ang pangalan mo? Morena Diaz. Salamat Morena, hindi ko talaga alam kung paano kita mababayaran. Muli siyang ngumiti ng mahiyain. Hindi niyo po kailangan. Kailangan lang niya ng tulong. Tahimik siyang tumayo ron, dinidigest ang sinabi niya. May pupuntahan ka ba? Ihahatid na kita. Pinunasan ni Morena ang ulan sa pisngi. May interview po sana ako. Kaya lang, parang wala na. Tumaas ang kilay ni Rodrigo. Parang? Tumango si Morena, napabuntong hininga. 10 minuto na po akong late. Sa tingin ko na-miss ko na. Tumingin si Rodrigo sa relo niya, sa ulan, tapos balik kay Morena. Wala siyang masabi para mabawi iyon. Nilunok niya ang bigat ng guilt at pumasok sa driver's seat. Bago niya isara ang pinto, sinabi pa niya, hindi kita makakalimutan, Morena, at kung paano mo tinulungan ng nanay ko. Umandar ang kotse, iniwan si Morena na mag-isa sa bangketa. Nanginig ang katawan niya, hindi lang sa lamig, kundi sa bigat ng sandaling iyon. May pakiramdam siyang malayo pa sa pagtatapos ang araw na ito. Humarurot ang kotse sa Avenida Brigadeiro, tumatagos sa tuloy-tuloy na ambon. Nakahawak si Rodrigo sa manibela pero nanginginig ang mga kamay niya. Mahigpit ang mukha niya, nakikipagbuno sa pagitan ng kaba at pagsisisi. Putol-putol ang paghinga niya na para bang may bara sa lalamunan na di niya malunok. Sa likod, nakahiga si Donna Manuela, kalahating nakapikit, mabagal ang hinga. Kahit mahina, may munting ngiti sa labi niya, ayaw niyang mag-alala ang anak. Mama, bakit ka lumabas? Mag-isa? Lumabas ang boses ni Rodrigo na mas matalim kaysa sa gusto niya at agad niya itong pinagsisihan. Hindi mo dapat, sana sinabi mo sa akin. Nagtagal bago sumagot ang matanda. Lumabas lang ako para bumili ng gamot, anak. Ayokong abalahin ka. Parang suntok ang dating noon. Ayokong abalahin ka.
Nakatitig siya sa pulang ilaw sa harap, dahan-dahang kumurap. Madalas na niyang marinig ang mga salitang iyon. Ginagamit ito ng ina niya sa lahat ng bagay. Ayokong istorbohin ka, mamaya na tayo mag-usap. Ako na bahala. Busy ka anak, at lagi niya iyong tinatanggap. Lagi niyang hinahayaang maisantabi ng ina ang sarili nitong pangangailangan. Pagdating sa ospital, mabilis bumaba si Rodrigo, tumawag ng wheelchair at nagmamadaling ipinaliwanag ang lahat sa staff. Mabigat ang pangalan niya. Agad dumating ang atensyong medikal. Naalerto ang mga doktor, nag-utos ng mga test, mabilis kumilos ang lahat. Pero sa koridor, habang naghihintay, huminto rin sa wakas si Rodrigo. Huminto siya sa paglalakad. Huminto sa pagpapanggap na ayos lang ang lahat. At doon nagsimulang umahon ng mga alaalang matagal na niyang inilibing. Naalala niya ang maliit pero maayos niyang opisina noon na papalibutan ng mga legal file. Minsan, sisilip ang nanay niya sa pintuan, dala ang lutong bahay na cake, maayos na nakabalot. Sasagot siya sa intercom na nagmamadali. "Hi mama, hindi ngayon may kliyente ako." At ngingiti lang ito, hawak ang cake gamit ang dalawang kamay. "Dumaan lang ako para iwanan ng piraso para sa abogado ko." Pero lagi siyang abala, laging late, laging nagmamadali, at lagi siyang naiintindihan ng ina niya. Ngayon, sa koridor ng ospital, kinuskos ni Rodrigo ang mukha. Sinusubukang patahimikin ang sakit na unti-unting bumubuo sa loob niya. Nag-vibrate ang cellphone sa bulsa niya. Tumingin siya, 3 missed call. 7 bagong mensahe galing sa trabaho, sa team niya, sa mga kliyente. Pinatay niya ang screen nang hindi sinasagot. Hindi na niya kayang tingnan muli ang telepono, hindi para sa trabaho, hindi para sa kahit ano, pero hindi rin niya alam kung paano haharapin ang malalim na kawalan na unti-unting bumabalot sa loob niya. Paano ko hinayaan itong mangyari? Paulit-ulit na umuukit ang tanong sa isipan niya. Noon mismo, lumapit ang doktor. "Ginoong Rodrigo, mababa ang blood pressure ng nanay ninyo at sobrang pagod na pagod siya. Maaaring lumala ang pagkahulog dahil sa lamig at panghihina ng mga kalamnan niya. Magpapatakbo pa kami ng iba pang tests. Pero sa ngayon, ang pinakakailangan niya ay magpahinga." Bumuhos ang ginhawa kay Rodrigo pero hindi pa rin iyon sapat para mawala ang higpit sa dibdib niya. "Pwede ko po ba siyang makita?" tanong niya. Marahang tumango ang doktor at ngumiti. "Hinahanap niya kayo. Sige po, pasok na kayo." Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto. Naroon ang nanay niya, kumot hanggang dibdib, may swero sa braso. Ang liit-liit niya roon, mas marupok kaysa sa naaalala niya. Nang iminulat nito ang mga mata, ngumiti ito. Banayad at mapagmahal ng ngiti, puno ng init kahit nasasaktan. "Dumating ka, anak." May nabasag sa loob ni Rodrigo sa mga salitang iyon. "Siyempre, ma." Naupo siya sa silyang katabi ng kama. "Pasensya na, dapat napansin kong may mali nitong mga nakaraang araw." Bahagya nitong iniling ang ulo, parang itinataboy ang ideya. "Ayokong mag-alala ka. Lagi kang abala, lagi kang mahalaga. Ang anak kong doktor." Pumikit sandali si Rodrigo. Ang salitang iyon, doktor, na dati tanda ng pinagmamalaki at tagumpay, ngayoy parang pasanin na hindi niya kayang buhatin. "Ma, hindi naman ako ganon kahalaga." Ngumiti uli ang nanay niya, kalmado, puno ng pag-ibig. "Sa akin palagi kang naging mahalaga." Naramdaman ni Rodrigo na sumikip ang lalamunan niya. Sa kaibuturan, naintindihan niya ang totoo. Hindi niya kailangang maging abogado o isang taong may impluwensiya para sa kanya. Kailangan lang niya maging anak niya. At sa kung anong paraan nakalimutan niya yon sa paglipas ng panahon. Paglabas niya ng kwarto, bumalik siya sa koridor at muling naupo. Kumukupas na ang ingay ng trapiko sa labas habang unti-unting humuhupa ang ulan. Yumuko siya, siko sa tuhod, ulo nakasandig sa mga kamay. Doon parang may biglang nag-click sa isip niya, ang babae,
si Morena, ang dalagang nagbuhat sa nanay niya sa likod habang ang buong syudad ay nagbulag-bulagan. Nabanggit ni Morena na papunta siya sa isang job interview at na-miss niya iyon dahil huminto siya para tumulong. Huminga ng malalim si Rodrigo. Kailangan ko siyang hanapin, naisip niya. Hindi lang dahil sa guilt, hindi lang para magpasalamat, kundi dahil sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, talagang gusto niyang gumawa ng tama. Noong umagang iyon, bago mangyari ang lahat, karaniwang araw lang sana ang nagsimula para kay Donna Manuela. Mahinang tumutugtog ang lumang radyo niya sa background, nakatune sa parehong lokal na istasyon na pinakikinggan niya pamula noong bata pa si Rodrigo at nakauniporme sa eskwela. Sumipol ang takuri sa kalan, pinuno ang maliit na kusina ng mainit na singaw. Simple lang ang espasyo, pero malinis at maingat ang ayos, salamin ng pag-aaruga niya sa bahay sa loob ng maraming dekada. Marahan siyang umupo sa mesa, inilapat ang mga kamay sa kupas na kahoy. Mas masakit ang mga binti niya kaysa dati. Mas mabigat ang katawan, mas masikip ang dibdib. Pero nakangiti pa rin siya, ang matibay ng ngiti ng babaeng natutong mabuhay, kasama ang sakit ng hindi ito ginagawang problema ng iba. Kinuha niya ang luma niyang telepono, basag ang isang sulok ng screen. Pinindot niya ang contact na nakalagay, "Anak ko." Tumawag siya isang beses, tapos muli. Makalipas ang ilang sandali, may voice message, "Ma, nasa meeting ako. Tatawag ako mamaya, ha?" Pinakinggan niya iyon, kinagat ang ibabang labi at sinikap na huwag ipakita sa sarili ang kirot ng pagtanggi. "Ayos lang anak, mamaya na tayo mag-usap," pabulong niyang sabi na para bang naririnig siya ni Rodrigo. Ibinaba niya ang telepono at huminga ng malalim. Namimiss niya ang boses nito. Namimiss niya ang mga araw na dumadaan ito sa kusina na sinasabing, "Babalik ako para sa hapunan, ma." Namimiss niya ang lahat, pero nasanay na siya sa katahimikan, sa hindi paghingi ng kahit ano. Doon nagsimula ang hilo. Mahina lang, parang maingat na babala. Kumapit siya sa likod ng silya at pinatatag ang mga paa. Lumipas din. "Pressure ko lang uli," bulong niya. Halos ubos na ang gamot niya. Kailangan niyang bumili. "Hindi naman magtatagal. Kaya ko namang maglakad papunta roon," naisip niya. Palagi siyang independent. Palaging matapang, palaging siya lang ang gumagawa ng paraan. Isinuot niya ang mapusyaw na jacket, kinuha ang pitaka at sinigurong nasa loob ang clinic card niya. Habang naglalakad papunta sa gate, sumulpot sa isip niya ang paborito niyang alaala kay Rodrigo. Mga 17 anyos ito, hawak ang report card na puno ng pagmamalaki. "Ma, mataas na naman ang grado ko!" At siya namumuo ang luha, "Magiging doktor ang anak ko. Makikita kong magtatagumpay siya sa buhay. Masasaksihan ko yun sa sarili kong mga mata." At nangyari nga, nasaksihan niyang naabot ng anak niya ang lahat. Pero habang ginagawa niya iyon, nasaksihan din niyang unti-unti itong lumalayo. Isinara niya ang gate sa likod niya at nagsimulang maglakad ng dahan-dahan sa bangketa. Malamig ang hangin ng umaga, at mabigat na ang langit sa pangakong ulan. Maingat siyang naglakad, paminsan-minsay humihinto para sumandal sa pader gamit ang isang kamay, hinihintay na mawala ang hilo. Walang nakakapansin sa maliliit na paghinto ng mga matatanda habang naglalakad sa kalsada. Para sa mga dumaraan, isa lang siyang matandang babaeng mabagal maglakad. Pagdating niya sa Regia Lest Avenue, nagsimula ng umambon, mahina sa una, tapos lalo pang bumuhos kada segundo. Binilisan niya ang lakad, itinataas ang pitaka sa ibabaw ng ulo para protektahan ang sarili. Pagpasok niya sa health clinic, basang-basa na siya. Dumikit ang buhok niya sa noo at mabigat ang coat niya sa tubig. Kinuha niya ang gamot. Mukhang nag-aalala ang batang babaeng nasa desk. "Donna Manuela, gusto niyo po bang maghintay muna hanggang humupa ang ulan?" Mabait nitong alok. Ngumiti lang si Manuela.
Ay iha, kung hihintayin ko pang lumipas ang lahat sa buhay, wala na akong magagawa kahit ano. At matapos sabihin yon, lumabas siya muli sa ulan. Naging parang mga sapa ang bangketa. Dumadaloy ang tubig na tila maliliit na ilog. Sinubukan ni Manuela na bumilis, mas mabilis kaysa sa kaya ng katawan niya. Bumalik ang hilo. Sa una, mahina lang. Pero lumakas ito at kumulimlim ang paningin niya sa gilid. Inabot niya ang poste ng ilaw para sumuporta. Pero nadulas siya, tumama ang mga tuhod niya sa semento. Sumampal ang ulan sa mukha niya. Pumasok ang malamig na tubig sa laylayan ng coat niya. Sinubukan niyang itulak ang sarili para tumayo pero hindi sumunod ang katawan niya. Gusto niyang tumawag ng saklolo kahit sino pero walang lumabas na tunog sa labi niya. Doon nakahiga sa malaking baha, basang-basa at nanginginig, naroon ang ina ng isa sa pinakamakapangyarihang abogado sa São Paulo. Naiwan mag-isa, hindi napapansin, nakalimutan ng mundo. Nanlalabo ang mga mata niya sa tubig, hindi lang dahil sa bagyo, kundi dahil sa mga luha na umaakyat sa lalamunan niya. Kung buhay pa sana ang asawa ko, naisip niya, dumagsa ang lungkot, pananabik at matinding pagod. Kinapa niya ang telepono pero nanginginig ng sobra ang mga kamay niya. Basa ang screen at ayaw tumugon sa haplos niya. Nadulas ang pitaka niya mula sa balikat, bumagsak sa tubig. Diyos ko! Bulong niya, puno ng desperasyon. Dumaraan ng mga tao na hindi man lang humihinto. May babaeng sumulyap, napasimangot at nagpatuloy. May binatang maingat na umiwas sa kanya para di mabasa ang sapatos. May bus na mabilis na dumaan, lalo pa siyang binasa. At saka noong malapit na siyang sumuko, hindi na nga makabulong ng tulong, nararamdaman niyang may marahang bumubuhat sa kanya. Matitibay na bisig, mainit, totoo, tao. Si Morena Diaz yon. At sa sandaling iyon, sa mismong segundo na iyon, ang mga landas nila ay tuluyan ng nagugnay magpakailanman. Habang papalayo ang marangyang kotse, nagiiwan ng mga alon sa mga baha sa kalsada, nanatiling nakatayo si Morena Diaz ng ilang sandali, pinapakalma ang paghinga. Humina na ang ulan, pero nanunuot pa rin ang hangin sa basang damit niya. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi lang sa lamig kundi sa adrenaline na umaagos pa rin. Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid. Bumalik na agad sa normal ang lahat. Nagpatuloy ang mga tao sa kani-kanilang gawain na parang walang nangyari, na parang ordinaryong background lang ang isang matandang bumagsak sa kalsada, na parang walang saysay ang pagliligtas sa kanya. Bumigat ang puso ni Morena, pero kasabay noon may kakaibang tahimik na kapayapaan. Alam niyang na-miss niya ang interview. Alam niyang bihira lang dumating ang ganong pagkakataon. Pero kung maibabalik man niya ang oras, gagawin pa rin niya ang parehong desisyon. Mabagal at mabigat ang mga hakbang niyang naglakad palayo. Pumipiga ang sapatos niya sa tubig. Dumikit ang buhok niya sa pisngi. Naninigas ang mga kamay niya at yayanig ang loob. Kahit papaano, ligtas na siya. Kahit papaano nandun ako, sabi niya sa sarili. Pero sa ilalim ng isip na iyon, may tahimik na lungkot na ayaw mawala. Hindi laging ginagantimpalaan ng mundo ang mga humihinto para tumulong, pero tumitigil pa rin si Morena palagi. Nadaanan niya ang isang maliit na kafe na nakasingit sa pagitan ng dalawang lumang gusali. Umalingasaw mula sa pinto ang amoy ng mainit na tinapay at bagong timplang kape. Nagbibigay ng munting ginhawa, dahan-dahan siyang pumasok. Napatingala ang isang batang babaeng naka-apron na may floral na disenyo, gulat ang mukha. Grabe ate, basang-basa ka? Umupo ka muna, kuha ako ng tuwalya, sabi nito. Napangiti si Morena, pagod pero nagpapasalamat. Salamat! Ang haba ng araw na to! Bumalik ang babae, dala ang malinis na tuwalya at isang malaking tasa ng mainit na tsaa. Heto, iinit ito sa loob, huwag ka nang magbayad.
Nabigla si Morena sa kabutihan, hinawakan niya ang tasa gamit ang dalawang kamay, hinayaang kumalat ang init sa mga daliri niya. "Salamat," mahina niyang sabi. "Hindi mo alam kung gaano ko to kailangan." Ngumiti ang babae, inayos ang isang hibla ng buhok sa likod ng tenga. "Tumulong tayo sa abot ng makakaya. Hindi natin alam kung anong dadalhin ng bukas." Tumama ng malalim kay Morena ang pangungusap na iyon. Sumipsip siya ng kaunti sa tsaa, pumikit at nakita sa isip ang mukha ni Donna Manuela, ang mukha ng babaeng nakahandusay sa kalsada, nanginginig, halos di makapagsalita, pero may lambing pa ring tumawag sa kanya na anak. Hindi lang iyon isang sandali, isa iyong mensahe, isang salamin. Pwede yung nanay ko, pwede yung kahit sino. Huminga siya ng malalim, pilit pinipigilan ang luha. Nang maubos niya ang tsaa, tumayo siya at lumapit sa counter. "Magkano po?" Umiling ang babae. "Wala, talaga. Ingatan mo lang ang sarili mo, ha?" Gumiti ng marahan si Morena, may kung anong umiinit sa loob niya, kahit kaunti lang pagkatapos ng magulong araw. At nang paglabas niya muli, nag-vibrate ang telepono niya. Umilaw ang screen ng telepono niya sa isang notification. Binuksan niya ito. Mensahe iyon mula sa kumpanyang dapat sanay pinag-interviewan niya. "Dear Miss Morena, ikinalulungkot naming ipaalam na nagpatuloy na kami sa ibang kandidato. Salamat sa interes ninyo." Parang yelo ang tama ng mga salitang yon, maikli, pinal at walang pakialam. Dahan-dahan niyang isinara ang mensahe, ibinalik ang telepono sa bulsa at tumayo ng ilang sandali na parang hindi gumagalaw ang mundo. Hindi pa tapos ang araw, pero lalo itong bumibigat sa bawat minutong lumilipas. Gayunman, inangat ni Morena ang ulo, huminga ng malalim, at nagpatuloy sa paglalakad sa basang mga kalsada ng syudad. At saka nga pala, minsan niyo ako pinapakinggan. Ang saya kong marinig kung gaano kalayo umaabot ang mga kwentong ito. Kaya mag-iwan kayo ng komento, sabihin niyo kung taga-Brazil kayo o kung saan man, anong lungsod. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share ng videong ito. Napakalaking tulong ng suporta niyo at nakakatulong para maihatid ko pa ang mga makapangyarihang kwentong ito. Inangat ni Morena ang bag sa balikat. Nagsisimula ng matuyo ang mga bangketa, pero puno pa rin ng mabibigat na ulap ang langit sa itaas. Hindi pa rin makapagpasya ang araw. Gaya rin ng kinabukasan niya, maya-maya muling nag-vibrate ang telepono niya. Napakunot-no siya. Walang tumatawag sa kanya sa ganong oras ng araw. Wala rin siyang masyadong taong iisiping kamustahin siya. Walang malapit na pamilya, walang kaibigang malayang tumawag ngayon. Sumagot siya dala ng instinct at pagkalito. "Hello?" Sa kabilang linya, boses ng isang lalaki, matatag, seryoso at may kung anong pagmamadali na nakatago sa ilalim ng kalma. "Ito ba si Morena Diaz? Si Rodrigo Mendoza ito?" Nanigas siya sa bangketa. Opo, ako po. "Kailangan kitang makausap. Nasaan ka ngayon?" Napatalo ng puso niya. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, parang ang buhay ay papalapit sa kanya. Hindi para subukin siya muli, kundi para mag-alok ng bagay na hindi niya inaasahan. Baka kahit isang bagay na mabuti. Nakatayo si Morena tulalang-tulala sa pangalang narinig, Rodrigo Mendoza, ang anak. Matatag ang boses nito pero sa ilalim noon may naramdaman siyang iba. Tahimik na desperasyon, pilit tinatago pero totoo. "Ginoong Rodrigo," ulit niya, hindi pa rin maiproseso ang nangyayari. "Oo, ikaw yung dalagang tumulong sa nanay ko kaninang umaga, tama?" Parang gumagalaw siya habang nagsasalita, naririnig niya ang hangin, mga yabag, pagbukas ng pinto ng kotse. Ako po," sagot niya. May sandaling katahimikan, yung klase ng paghinto na parang malalim na hininga bago sabihin ang mahirap na bagay. "Kailangan kitang makausap ng personal. Masasabi mo ba kung nasaan ka?" Tumingin-tingin si Morena sa paligid. Basa pa rin ang mga kalsada. May mga kotse na humaharurot.
Nasa hangin ang amoy ng basang semento. Nagugulo ang isip niya sa dami ng iniisip. Malapit po ako sa Serra de Braganza Street. Perfect. Papunta na ako diyan ngayon. Pwede mo ba akong hintayin? Mahalaga ito. Ang paraan ng pagkakasabi niya ng mahalaga ay nagpagalaw sa sikmura ni Morena sa halo ng kaba at kuryosidad. Sige po, dahan-dahan niyang sabi. Tinapos niya ang tawag at nanatiling nakatayo ng ilang segundo. Malalim ang paghinga, pilit inuunawa ang biglang nagbubukas na pangyayari. Kakausapin ko na ang anak niya, pero alam ba niya ang lahat? Galit ba siya? Sa tingin ba niya may mali akong ginawa? Bumilis ang tibok ng puso niya. Kinuskus niya ang mga kamay para itaboy ang lamig. Wala pang 5 minuto, isang itim na SUV ang lumiko papasok sa kalsada. Bumagal ito, bumaba ang bintana at nakita niya ang isang lalaking nakasuit, walang kurbata. Nakarolyo ang manggas ng polo, seryoso ang mukha at sinusuyod ng mata ang bangketa. Siya nga iyon. Mabilis siyang pumarada at bumaba, naglakad papunta sa kanya ng may matatag na hakbang. Morena, tanong niya, tumango siya. Opo, ako po. Tiningnan siya ni Rodrigo ng mabuti, parang sinisiguro kung siya nga ang babaeng nagbuhat sa nanay niya sa gitna ng bagyo. Parang kailangan niya siyang makita ng malinaw. Kinuwento ka ng nanay ko, sabi niya. Mahina ang boses niya, puno ng tila ginhawa na para bang buong araw niyang bitbit at ngayon lang niya nailabas. Napakurap si Morena, nagulat. Naalala niya po ako? Akala ko po hindi siya masyadong mulat. Mahina siya pero malinaw ang isip niya. Huminto siya sandali. Sabi niya may babaeng dumating na parang anghel, tinrato siyang pamilya, na para bang may nakakakita at nagmamalasakit sa kanya habang ang iba'y nagdaan lang. Napayuko si Morena, hindi komportable, hindi siya sanay sa papuri. Ginawa ko lang po ang sa tingin ko'y gagawin ng kahit sino. Pero marahan umiling si Rodrigo. Hindi, marami ang nakakita sa kanya at nagpatuloy lang sa paglalakad. Ang totoo na yon, ang bigat ng buong araw. At alam niya iyon. Tahimik si Morena, pinipisil ang bag, hindi alam ang sasabihin. Gustong-gusto kang makita ng nanay ko, bigla niyang sabi. Napatingala si Morena. Ako po, makita ako? Oo, hinahanap ka niya. Lumambot ang boses niya. At ako rin, gusto rin kitang makausap tungkol sa lahat, tungkol sa nakita mo ngayon. May ginaw na gumapang sa dibdib ni Morena, ang nakita ko. Oo, kung paano mo siya natagpuan, mag-isa, basang-basa, sobrang marupok. At kung paano ako dumating matapos ang ilang oras. Naintindihan niya ang ibig sabihin nito, pero hindi siya nanghusga. Sasama po ako kung gusto niya. Gusto niya, sagot ni Rodrigo, at ihahatid kita. Mahinahon niyang sinabi ito habang binubuksan ang pinto ng kotse para sa kanya. Nagatubili si Morena, sinulyapan ng malaking SUV, makintab, malinis na malinis at halatang mamahalin. Parang napakalayo nito sa klase ng araw na katatapos lang niyang pagdaanan. Ako? Basang-basa po ako, sabi niya. Ayokong madumihan ng, Morena, sumakay ka na. Hindi utos ang tono niya, matatag lang. Hindi mayabang, tapat lang. Huminga si Morena ng malalim at sumakay sa kotse. Sa loob kumalat ang amoy ng malinis na leather at mamahaling kolonyang panlalaki. Mainit, makintab, halos sobrang perpekto. Bahagyang lumubog si Morena sa upuan, pakiramdam niya'y kakaiba siyang tingnan sa basang damit at buhok na dikit pa rin sa mukha niya. Napansin ni Rodrigo ang pagiging alanganin niya. Hindi mo kailangang alalahanin yan, marahan niyang sabi. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang nangyari sa nanay ko. Marahang tumango si Morena. Pakiramdam pa rin niya'y hindi siya kabilang sa lugar na iyon. Sobrang hina niya po, Mr. Rodrigo. Sinubukan ko siyang patayuin pero hindi sumunod ang katawan niya. Bumubuhos ang ulan at ang mga tao nagpatuloy lang sa paglalakad. Bahagyang nabasag ang boses niya, pumikit si Rodrigo.
Para bang bawat salita ay tumutusok sa kanya isa-isa, matulis, masakit, at hindi matatakasan. Dapat sinagot ko ang tawag niya, mahina niyang sabi. Tiningnan siya ni Morena sa gilid ng mata. Gusto lang po niyang marinig ang boses niyo, sabi niya. Hindi iyon para manakit, katotohanan lang. At tumama iyon kay Rodrigo na parang bagay na ilang taon na niyang iniiwasan. Humigpit ang hawak niya sa manibela, pumuti ang mga buko niya. Lagi siyang tumatawag, pabulong niyang sabi. At lagi kong sinasabi sa sarili ko na tatawag ako mamaya. May guilt sa boses niya, lungkot, pagsisisi. Hindi siya inabala ni Morena, hindi na kailangan. Sapat na ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi ito awkward, totoo ito. Pagdating nila sa gusaling pansamantalang tinitirhan ni Donna Manuela, pinatay ni Rodrigo ang makina at tumingin kay Morena. Sobrang sasaya siya kapag nakita ka. Pagkatapos ng sandaling paghinto, lalong lumambot ang boses niya. At kailangan kitang pasalamatan. Iniligtas mo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Nalunok ni Morena ang laway. Ginawa ko lang po ang gagawin ng kahit sino. Hindi, Morena, ikaw ang gumawa ng dapat ginawa ko. At binago ng katotohanan iyon ang isang bagay sa kanilang dalawa. Pagpasok ni Morena sa lobby, tumama ang malamig na bugso ng aircon sa basang balat niya. Marangya ang building, makikinang na sahig, marmol na detalye, mga taong nagmamadaling dumaraan. Pero pakiramdam niya'y napakalayo nito mula sa basang bangketa at sa matinding realidad na hinarap niya kanina. Huminga siya ng steady. Naglakad si Rodrigo sa tabi niya pero hindi na kasing kumpiyansa ng dati ang hakbang nito. May bigat na ngayon. Parang bawat yapak ay paalala ng pagkawala niya ng lahat ng hindi niya nagawa. Pinindot niya ang elevator, bumukas ang pinto, pumasok sila ng walang imik. Napatingin si Morena sa kanya ng tahimik. Ang makapangyarihan at kilalang abogado sa balita, wala siya rito. Ang katabi niya ngayon ay isang anak lang. Isang lalaking pasan ang mabigat na kargang pagsisisi. Umakyat ang elevator, kumikislap ang ilaw habang dumaraan ng mga palapag. Pagdating sa palapag ng kanyang ina, huminto si Rodrigo. Saka marahang binuksan ang pinto. Ma, tawag niya puno ng pag-aalala at tensyon. Sa loob nakaupo ang matanda sa malambot na silya, may manipis na kumot sa ibabaw ng mga tuhod. Basa pa ng kaunti ang buhok, maliit at marupok ang katawan, pero nagliwanag ang mga mata niya nang makita si Morena. Anak ko, sabi ni Donna Manuela, may banayad ng ngiti, iniunat ang kamay. Napatigil si Morena. Anak niyo, ulit niya na antig, inilapat ang kamay sa dibdib. Lumapit siya, nagulat. Naalala niyo po ako? Paano kita makakalimutan? Hinila mo ako mula sa ulan na parang bantay na anghel. Mahina ang boses nito pero puno ng init. Nakatayo si Rodrigo sa likod, nilulunok ang bigat sa lalamunan habang tumatama sa kanya ang mga salita ng ina. Lumuluhod si Morena sa tabi ng matanda. Sobrang sama po ng lagay niyo kanina, natakot talaga ako para sa inyo. Marahang hinawakan ni Donna Manuela ang kamay ni Morena gamit ang dalawa niyang kamay. Nananatili lang akong mulat dahil naramdaman ko ang kamay mo, ang init-init, matagal na mula nang may humawak sa akin ng ganon, may kabutihan. Tumingin sa ibang direksyon si Rodrigo, nanigas ang panga. Nakita ni Morena iyon. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, pero nakasulat sa mukha niya ang guilt. Binigyan siya ni Morena ng mahinang tingin na puno ng pag-unawa, pero napabuntong hininga si Donna Manuela at humarap sa anak. Ngayon nag-aalala ka na, ha? Bahagyang tumalim ang boses niya, pero kapag tumatawag ako, lagi mong sinasabi, tatawag ako mamaya, ma. At yung mamaya na yon, hindi na dumarating. Pumikit si Rodrigo, mabigat ang bagsak ng mga salita. Ma, pakiusap. Pakiusap ano, Rodrigo? Hindi lumambot ang tono niya. Mag-isa kitang pinalaki,
Mag-isa ako nang mamatay ang tatay mo. Mag-isa na ako mula noon. Binalingan niya si Morena hanggang sa dumating ang batang babaeng ito. Sumikip ang dibdib ni Morena. Hindi niya inasahang magiging ganito kabigat ang ibig sabihin niya sa kanila. Donna Manuela, ginawa ko lang po ang gagawin ng kahit sinong tao. Hindi, mahal ko. Kahit sariling anak mo nga, hindi ginawa yan para sa akin. Hinikot ni Rodrigo ang kamay sa mukha niya para bang pinipigilan ng lahat ng unti-unting naipon sa loob niya. Hiya, pagsisisi, sakit. Parang umaapaw ang guilt niya sa bawat direksyon. Ma, alam kong mali ako. Totoo yun. Pero sana maintindihan mo, ang trabaho ko. Palaging nauuna ang trabaho mo, Rodrigo. Mahinahon pero matatag niyang putol. Palagi. Huminga siya ng nanginginig, dahan-dahang umaangat ang dibdib. At hindi kita sinisisi dahil naging importante ka, sabi niya, nanginginig ang boses. Pero ang masakit ay yung napagtanto kong naging malayong alaala na lang ako sa'yo. Bumagsak ang mabigat na katahimikan sa buong silid, parang hamog na hindi maitaboy. Si Morena, hindi alam ang gagawin, kinuskos ang mga kamay sa nerbiyos. Pero hindi pa tapos si Donna Manuela. May bigat na ngayon ang boses niya. Hilaw, totoo, puno ng damdamin. Ang gusto ko lang, makita mo ako gaya ng pagtingin ko sa iyo noon pa man dahil kahit 45 ka na, ikaw pa rin ang maliit kong batang lalaki. At ngayong araw, pwede sanang huli ko na sa mundo. At wala kang ideya kung nasaan ako. Bumagsak si Rodrigo sa pinakamalapit na silya, tinakpan ang mukha ng mga kamay. Magaspang ang boses niya, parang kinalmot mula sa lalamunan. Alam ko, nabigo kita, sobrang nabigo kita. Tumingala siya kay Morena, nanginginig ang ekspresyon. At nung hindi na siya sumasagot, natakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko hanggang sa ikaw ang sumagot. Nilunok niya ang bigat sa dibdib. Kung hindi dahil sa'yo, baka namatay siya roon. Mag-isa. Lumingon si Morena palayo, halos hindi kayanin ang bigat ng narinig. Hindi niya inakala na ang maliit niyang ginawa, isang biglaang sandali lang, ay may ganitong halaga. Inabot ulit ni Donna Manuela ang kamay ni Morena, banayad pero sinasadya ang hawak. Saan ka nanggaling, Morena? Sino ang nagturo sa'yo na magmahal ng tao ng ganyan? Huminga ng mahaba si Morena. Lagi pong sinasabi ng nanay ko, iha, libre ang tumulong at minsan iyon lang talaga ang kailangan ng isang tao. Ngumiti ang matanda, kumikislap ang mata sa luha. Kung ganun, tama ang pagpapalaki sa'yo ng nanay mo. At nagpapasalamat ako sa kanya mula sa puso ko dahil dinala kanya sa akin. Dahan-dahang tumayo si Rodrigo, parang taong gagawa ng desisyong alam niyang napakahalaga. Morena, may kailangan akong sabihin. Tumingin siya sa kanya, may halong kuryosidad at pag-iingat. Gusto kong itama ang mga bagay, sabi niya, hindi lang sa nanay ko, kundi sa iyo rin. Alam kong nawala ang job opportunity mo dahil dito. Huminto siya, hinayaang lumapat ang bigat ng salita. At gusto kong ialok sa iyo ang mas magandang pagkakataon. Napakurap si Morena, nagulat. Mas maganda? Ano pong ibig niyo sabihin? Lumapit si Rodrigo, matatag at tapat. Gusto kitang bigyan ng totoong trabaho. Opisyal, may kontrata, patas na sahod at respeto. At hindi dahil naaawa ako, Morena, kundi dahil may bagay ka na hindi gaanong ginagantimpalaan ng mundong to, puso. Nakatitig si Morena sa kanya, tulala, para bang naipit ang hininga sa dibdib. Tahimik na ngumiti si Donna Manuela, yung ekspresyong inalang ang kaya kapag halos sumabog sa pagmamalaki. At doon may nagsimulang magbago. Mula sa komprontasyon, naging malinaw ang lahat. Mula sa tensyon, naging pagbabago. Sinubukan ni Morena hanapin ang tamang salita. Dahan-dahan siyang kumurap, pilit inuunawa ang narinig. Trabaho? Halos pabulong niyang tanong. Sa inyo po?
Tumango si Rodrigo, matatag at walang alinlangan. "Oh, sa akin!" Walang pag-aalangan sa boses niya. Desidido na siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Morena. "Pero bakit ako?" Humarap si Rodrigo sa bintana, nakatingin sa malawak na syudad na minsang nag-angat sa kanya at dahan-dahang naglayo sa kanya sa mga mahalaga. "Dahil may napagtanto ako ngayon," sabi niya, "walang silbi ang lahat ng tagumpay sa mundo kung mawawala naman ang mga taong mahalaga habang umaakyat ka." Lumingon siya pabalik kay Morena. "At ikaw ang nagpaalala sa akin noon." Inilapat ni Donna Manuela ang kamay sa ibabaw ng kamay ni Morena. "Iha, tanggapin mo. Nagkakamali ang anak ko, pero kapag may tama siyang nagawa sa wakas, buong-buo ang ibig niyang sabihin." Napatawa ng mahina si Rodrigo, pagod pero naantig sa katotohanang iyon. Huminga ng malalim si Morena, umiikot ang isip niya. Nawalan siya ng pagkakataon, nabasa sa ulan, ginugol ang buong araw na pakiramdam niya'y hindi siya napapansin. At ngayon, sa bahay ng hindi niya kilala dati, may iniaalok sa kanya na matagal na niyang pinapangarap, hindi limos, kundi pagkakataon, isang totoong pagkakataon. "Pero ano po ba talaga ang gagawin ko?" tanong niya, pilit pinapakalma ang sarili sa praktikal na bagay. "Personal assistant," sagot ni Rodrigo, "higit pa sa paglilinis. Kailangan ko ng taong tutulong mag-ayos ng schedule ko, mag-organisa ng araw-araw ko, at naroon kapag hindi ako pwede, lalo na para sa kanya." Tumingin siya sa ina at bumaba ang boses puno ng emosyon. "Ayokong mag-isa na siya ulit." Ngumiti si Donna Manuela. Iba ang ngiting iyon ngayon. Totoong pagmamalaki, yung nagliliwanag sa buong mukha ng isang ina. Ibinaling ni Morena ang mga mata pababa, nabibigatan. Matagal na siyang naghihintay ng ganitong pagkakataon, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala. At iyon mismo ang ibinibigay sa kanya ngayon. Pero bago pa siya makasagot, marahang itinaas ni Donna Manuela ang kamay. "Sandali," sabi niya, "may sasabihin pa ako." "Ngayon," sabi ni Donna Manuela sa tahimik pero apurahang tono. Bahagyang umusog si Rodrigo sa upuan sa tabi niya, halatang nag-aalala. "Ma, hindi mo kailangang gawin to ngayon. Kailangan mo ng pahinga." "Kailangan ko," mariin niyang giit. "Dahil kung hindi ko sasabihin ngayon, hindi mo maiintindihan ang sakit na matagal ko nang pasan, lalo na ngayong araw." Agad naramdaman ni Morena ang bigat sa likod ng mga salita nito. Huminga ng malalim ang matanda, na para bang hinuhugot niya ang mga masakit na alaala mula sa pinakailalim ng puso niya. "Nang mamatay ang tatay mo," panimula niya, lumunok si Rodrigo, sumikip ang lalamunan. "Naaalala mo ba ang ginawa mo?" Malumanay niyang tanong pero may bakal ang tono. Nakatitig si Rodrigo sa sahig. Bumalik ako sa eskwela." "Hindi," itinatama niya, mas bumibigat ang boses sa emosyon. "Bumalik ka kinabukasan agad. Habang ako'y mag-isa, inililibing ang tatay mo." Nakakabingi ang katahimikan pagkatapos noon, parang sinasakal ang hangin. Mabilis na kumurap si Morena, nanunukso ang luha sa mata niya. Sumakit sa kanya ang tinig ng babae, tumatagos diretso sa dibdib. "Sinabi nila sa akin na hindi ka nakapunta dahil may exam ka." Pagpapatuloy ni Manuela, bahagyang nanginginig ang mga kamay. "Pero hindi yon ang tuluyang bumasag sa akin. Ang tunay na sumira sa puso ko ay ang mapagtantong sa mismong araw na pinakakailangan kita na wala ka na pala. Hindi lang sa kalungkutan, kundi sa mundo." Mahigpit na pumikit si Rodrigo, parang hinihiwa siya ng katotohanan. "Ma, bata pa ako noon," basag ang boses niya. "Hindi ko alam kung paano haharapin lahat." "At heto tayo ngayon," sagot niya, hindi masungit kundi malinaw. "Hindi mo pa rin alam kung paano harapin. Laging mabilis ang takbo ng buhay mo at nire-respeto ko yon. Pero sa kung anong paraan, tumigil kang kilalanin ang takbo ng buhay ko." Lumingon siya at marahang hinawakan ang kamay ni Morena.
Tapos dumating ang batang babaeng ito, isang estranghero, isang dalagang tagalinis, at tinrato niya ako ng may mas pag-aalaga, mas presensya, mas pag-ibig kaysa naipakita mo sa akin sa loob ng maraming taon. Kinagat ni Rodrigo ang labi. Dumagok ang guilt sa kanya. Wala na siyang maipagtanggol. Nabigo kita, ma! Pabulong niyang sabi. Nabigo mo, tapat niyang sagot. Pero ang buhay, binibigyan ka ng isa pang pagkakataon para itama. At ang pagkakataong yon, pumasok sa pinto ko kasama niya. Nanatiling tahimik si Morena. Hindi niya inakalang magiging bahagi siya ng isang bagay na ganito kapersonal at kasakit. Pero hindi siya umatras. Nanatili siya roon ng may dignidad, may kabutihan. Hindi na niya kailangang magsalita. Sapat na ang presensya niya. Huminga ng mahaba si Rodrigo. Kaya, sabi niya, diretso ang tingin kay Morena. Kailangan kong malaman, tatanggapin mo ba ang trabaho? Kumakabog ang puso ni Morena. At a-accept ko po, sagot niya bago pa siya makapag-isip. At totoo ang bawat salita. Lumambot ang mukha ni Donna Manuela, ang ngiti niya'y may luha. Salamat sa Diyos, bulong niya. Ngayon, makakatulog na ako ng payapa. Pinisil ni Morena ang kamay niya. Hindi na po kayo mag-iisa, pangako. Dahan-dahang huminga palabas ang matanda, parang nabunutan ng bigat na dekada niyang pasan. Lumapit si Rodrigo, matatag na ngayon ang boses. Mula ngayon, gusto kong bumawi, gusto kong magpakita, gusto kong maging present para sa kanya. Tumingala si Manuela sa kanya nang may matang puno ng karunungan at pagod. Hindi ko kailanman kailangan na maging perpekto ka, Rodrigo. Gusto ko lang na nandyan ka. Yun lang. Parang kampanang umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa buong silid. Simple, totoo, hindi malilimutan. Lumuhod siya sa tabi ng upuan. Nanunumpa akong magbabago para sa'yo. At si Morena, na tahimik na nakamasid sa tabi nila, may malinaw na naunawaan, hindi ito pagtatapos. Simula ito ng isang bagay na totoo, isang bagay na naggagamot. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang buhay ni Donna Manuela ng higit pa sa inaakala niya, at hindi lang dahil sa gamot o sa mga doktor, kundi dahil matapos ang napakaraming taon ng paghihintay, nagbago rin si Rodrigo. Hindi na siya ang malayong anak na laging abala. Hindi na lang siya abogadong nagmamadali mula meeting hanggang meeting. Dumating siya maaga. May paborito niyang kape sa kamay. Inaayos niya ang kumot ng nanay niya nang hindi na hinihingi. Umuupo siya sa tabi nito. Tunay na nakikinig sa mga kwentong dati binabaliwala niya. At si Morena ang naging tulay sa pagitan nila. Maasikaso siya, kalmado, organisado. Alam niya kung kailan oras ng gamot, kung kailan mas nakakagaan ng tsaa, kung kailan dahan-dahang sumisiksik ang lungkot. Pero higit sa lahat, alam niya kung kailan siya dapat lumayo para muling mahanap ng mag-ina ang daan pabalik sa isa't isa. Ang relasyon nilang dati pilit at tahimik, unti-unting namulaklak muli, dahan-dahan, parang tagsibol matapos ang mahabang taglamig. Sa ikatlong araw, dumating si Morena na may munting regalong nakabalot. May maliit po akong nabili kahapon, naalala ko po kayo. Marahan niyang sabi habang inaabot ang scarf kay Donna Manuela. Mahigpit itong niyakap ng matanda sa dibdib. Halos hindi makapaniwala sa tuwa. Wala nang nagbigay sa akin ng regalo na ganito mula nang mamatay ang tatay mo, pabulong niyang sabi. Hindi lang ito pasasalamat, ito'y paggaling sa pinakadalisay na anyo. Mula sa kabilang panig ng silid, nakatingin si Rodrigo. Kumikislap ang mga mata niya sa emosyon. Sa unang pagkakataon, tunay niyang nakita ang nanay niya. Hindi bilang responsibilidad, hindi bilang obligasyon, kundi bilang tao. May damdamin, may nakaraan, may pangangailangan na mahalin at alalahanin. Kalaunan ng hapon ding iyon, habang tahimik na naghuhugas ng pinggan si Morena at natutulog ng payapa si Manuela sa upuan, naglakad si Rodrigo papunta sa bintana.
Tumingin siya sa walang katapusang syudad. Humihinga ang Sao Paulo sa ilalim niya. Busina ng sasakyan, siksikang gusali, kumikislap na ilaw. Mabilis pa rin ang ikot ng mundo. Pero sa loob ng silid na iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, bumagal din sa wakas ang lahat. At sa unang pagkakataon, sa napakaraming taon, nakaramdam si Rodrigo na siya'y maliit, lubos na nagpakumbaba sa bigat ng lahat ng bagay na matagal niyang hindi nakita. Nakita iyon ni Morena sa mga mata niya. "Ayos ka lang ba?" Marahan niyang tanong. Lumingon si Rodrigo sa kanya na may pagod na ngiti, may kaunting lungkot, pero may bago ngayon, pagkamulat. "Natututo ako," sabi niya, "natututo kung paano maging nandito." Tahimik silang tumayo ng ilang sandali. Mainit ang katahimikan sa pagitan nila, hindi nakakailang. "Morena," sa wakas ay sabi niya, huminga ng malalim, "alam kong walang sapat na paraan para mabayaran ko ang ginawa mo para sa nanay ko. Pero gusto kong subukan. Gusto kong makapagbalik sa paraang may saysay." Nahihiyang ngumiti si Morena, taos puso. "Hindi ko naman ginawa yon para may kapalit." "Alam ko," mabilis niyang sagot. "At dahil doon, mas lalo itong nagiging napakahalaga." Noong gabing iyon, nang tumahimik na ang apartment, marahang pumasok si Rodrigo sa kwarto ng kanyang ina. Mahimbing na natutulog si Manuela, pantay ang paghinga, payapa ang mukha, nakatapat sa dibdib ang isang kamay, marahang nakapatong. Sa unang pagkakataon, sa parang napakatagal na panahon, mukha siyang tunay na payapa, hindi nag-iisa. Umupo si Rodrigo sa tabi ng kama at yumuko palapit. "Pasensya na, ma," bulong niya, nanginginig ang boses. "Sa mga kaarawan na hindi ko napuntahan, sa mga linggong hindi ako dumalaw, sa lahat ng pagkakataong tumawag ka at hindi ko sinagot, o mas masahol, minadali kitang ibaba ang telepono." Sumikip ang lalamunan niya. "Wala ako, alam ko na ngayon. Pero mula ngayong araw, pangako, nandito na ako. Magiging present ako." Dahan-dahang iminulat ni Manuela ang mga mata. Narinig niya, "Matagal kitang hinintay na sabihin yan, anak." Mahina niyang sabi. Iniunat ang nanginginig na kamay para haplusin ang mukha niya. At sulit ang bawat minutong paghihintay. Marahang hinalikan ni Rodrigo ang kanyang kamay. May paggalang, may pag-ibig, may pagsisisi. Pagkalipas ng ilang linggo, naging higit pa si Morena sa bahagi ng pang-araw-araw nilang buhay. Hindi na lang siya empleyada, naging pamilya na siya. Siya ang nagdadala kay Manuela sa mga check-up, naghahanda ng paborito nitong pagkain, nagsusulat ng mga lumang resipe, nagpapaalala kapag nakakalimot ang matanda. Pero higit sa lahat, siya ang naging tulay, ang tulay na nagbalik sa mag-ina sa isa't isa. Isang hapon, habang inaayos ni Morena ang maliit na florera ng bulaklak sa mesa sa kusina, narinig niya ang pangalan niya. "Morena, pwede ka bang lumapit sandali?" Pumunta siya sa sala. Nakaupo si Manuela sa sofa, may hawak na isang bagay na maingat niyang iniingatan. "Ito para sa'yo," sabi niya, iniabot ang isang simpleng sobre. Binuksan iyon ni Morena ng may kuryosidad. Sa loob may lumang litrato. Ipinapakita roon ang mas batang si Manuela, karga si Rodrigo na maliit pa, parehong nakangiti sa harap ng isang payak na bahay. Sa likod ng litrato, sa kupas na tinta, may nakasulat na mensahe. "Salamat sa pagpapaalala sa anak ko kung sino ako noon pa man." Sumikip ang lalamunan ni Morena na puno ang dibdib niya ng damdamin. "Doon na, Manuela, hindi ko po alam ang sasabihin." Mahigpit pero banayad na pinisil ng matanda ang kamay niya. "2 buhay ang nailigtas mo noon, anak. Ang akin at ang kanya." Tumulo ang luha sa pisngi ni Morena. Noon din, pumasok si Rodrigo at nakita silang magkasama, ang ina niya at ang babaeng nagbalik sa kanila mula sa gilid ng pagkakalayo. Marahan siyang ngumiti,
Parang sa wakas, nakuha na natin ang matagal nating kulang, di ba? Sabi niya. Tumango si Manuela, nagliliwanag ang mga mata. Oo, sabi niya, dahil ang pag-ibig hindi kailanman huli. At baka iyon ang tunay na mensahe ng kwentong ito. Hindi tayo kailanman handang mawala ang mga mahal natin. Pero sa totoo lang nawawala sila sa atin ng paunti-unti sa mismong sandaling tumigil tayong magpakita. Kapag tumigil tayong tumawag. Kapag nakalimutan nating magtanong ng kumusta ka o nandito ako. Hindi natin sila nawawala ng biglaan. Nawawala natin sila ng pira-piraso. Kapag pinipili natin ang pagkaabala kaysa presensya. Kaya kung may taong naghihintay ng boses mo, ng pagbisita mo, ng atensyon mo, huwag mo nang hintaying maging huli ang lahat. Huwag mong hintaying ipaalala sa iyo ng buhay kung gaano ito kaikli. Hindi kailangan ng pag-ibig ang pagiging perpekto. Kailangan lang nito ang presensya. At bago ka umalis, tanong ko lang, saan ka nanonood? Ang saya kong makita kung gaano kalayo nakakarating ang mga kwentong ito. Mag-iwan ka ng komento, sabihin mo ang lungsod mo, ang bansa mo, ikwento mo kung naantig ka ng istoryang ito. At pakiusap, i-like mo ang video, mag-subscribe sa channel at i-share ito sa isang taong baka kailangan marinig ito. Malaki ang naitutulong ng suporta mo at nagbibigay ito sa akin ng lakas para magpatuloy sa pagkukuwento ng ganitong mga istorya. Salamat sa pananatili hanggang dulo. Sana may naiwan itong init sa araw mo. Hanggang sa muli, naway sumaiyo at sa pamilya mo ang pag-ibig, kapayapaan at paggaling saan man kayo dalhin ng buhay.